Welcome back sa ating munting YouTube channel. Panibagong usapan, panibagong kaalaman na naman dito lang sa Ka-Amazing Farming. So, sa hapong ito mga ka-farmers, mga ka-viewers at saka sa aking mga subscriber na mga Velfiper farmer, silly farmer, share ko lang po sa inyo ang aming ginagawang pagtatali no, sa mga ano po natin, Velfiper. So, ganito po mga ka-farmers natin tinatalian no, sa sanga yan. So sa sanga po natin pinapatalian mga ka-farmers ang ating mga Velfiper. So, lahat ng sanga pinapatalian natin kasi yung atsal natin mga ka-farmers o Velfiper ay nadapa po to siya, and then sa ngayon may dala ng maraming mga bulaklak mga ka-farmers sa talbos no. So yan mga ka-farmers, tapos may mga maliliit ito ng bunga nating makikita sa bawat puno. So ganyan ang mga ka-farmers kadami oh. May tag-ilang bunga na, may tag-lilma, 10 ng iba. Ito mga ka-farmers, abot na siguro to 10 kung bibilangin natin no. Yan, napakadami na oh. So kung hindi lang nangalaglag ang mga bunga nito sa hangin o bagyo o hangin ang bagat mga ka-farmers, may mga malaki-laki na itong bunga. So ngayon, yan ang ginagawa no, sa mga tauhan natin din eh. Tinatalian po nila ang mga sanga. So meron tayo din 8 tao na nagtali. Yan. Yan lang, napakadali lang po ang magtali. Sa sanga lang po mga ka-farmers. Kasi pag hindi natin tatalian, lumapat po no, sa lupa ang mga bunga. Pag lumapat mga ka-farmers, kakagatin ng mga langgam. Kaya nga ito. So mababa lang po to yung mga ka-farmers, hanggang baywan lang po siguro natin to no. Ang ating poste hanggang baywang lang. Tapos tie wire na number 14. Yan. So sa sanga lang tinatalian. Ayusin ang poste kay nagharag naman na lagi. Yan dos ko may direct dire na ay nakibanguna na. Kaya mo plaster ang punuan. Ay dire kanina. Dahil sagbot. Balusi ani diri ha. Ubang sanga wala nimo mahigti. Yan. So dami pang tatalian dyan papunta doon mga ka-farmers. Yan, maganda ng tingnan ang natatalian. Kasi habang papalaki ang puno o tumaas, mas maganda na may mga tali sa sanga. Yan, tinidiri. So napakadiligan na namin to kahapon ng mga hinahalo nating fertilizer. Yan, sabay linis sa puno. So ito ang ating mga Velfiper na tira sa bagyo. So buti na lang mga ka-farmers, ang hangin galing dyan, tapos ito ay palusong no, hindi masyadong natatamaan sa hangin. Kaya dito banda kunti lang ang nabali na mga puno ng ating Velfiper.
So ayan, may mga ganito, ito kalaking bunga mga ka-farmers, oh. Tingnan nyo, marami ng ganyan kalaking bunga, oh. Yan mga bunga. So yan po ang ating pinatilian. So nagbunga na. Yan. So tingnan nyo ang bunga. So sasanga lang po natin to pinapatalian. So ang kamatis mga ka-farmers, natatalian na po ng lahat simula dyan papunta doon. So pagkatapos natin dito sa bell pepper, lipat sa sili, and then ito, no, yan, natatalian na. So yan mga ka-farmers, so kaya pa to hanggang din ang ating bell pepper. So yan, nakakatuwa na kasi may mga bunga na ito. So yung damo mga ka-farmers, binubunot na namin to, ginagamasa na namin. Ang nangyari, yung nagamas kami parang sunod-sunod ang ulan, yung ulan na 17 days, malapit mag 3 linggo. And then tapos init 2 araw kasi ang pangatlo pagkabandang hapon umuulan. So yan, nainit kahapon mga ka-farmers, nagumpisa, nag-ulan pa hanggang alas 7. Pagka mga alas 7 kapin hanggang hapon, hanggang kagabi, hanggang ngayon init na, kaya yan, tuyo na ang lupa kasi napakatindi ang init tapos malakas ang hangin. So pagkatapos nito matatalian to sa mga sanga, hanggang doon, ito lilinisin namin ang damo sa gitna. So medyo dapa, no, ang mga puno ng ating mga bell pepper dahil po sa hangin. So una mga ka-farmers, na dapa to papunta din and then nakatayo. Tapos yung nalalasa si hangin ang bagat, dapa naman papunta doon. Buti nga mga ka-farmers, sa pagtatanim po natin, inaaral po natin, no, ang hangin. Kung hindi natin napag-aralan mga ka-farmers, marami itong bali. So kahit naman sa ating ampalaya, kasi ang hangin galing din so ang linya natin para ganyan, parang may daanan at hindi mahaharangan ang hangin. Kasi pag nakabalagbag tapos ang hangin habagas para ganyan, yung ampalaya natin bagsak. So sa pagtatanim po ng mga gulay mga ka-farmers, lalo na pag malakihang balag o gapangan ang gagawin ninyo, kailangan alam nyo kung saan galing ang malakas na hangin. Halimbawa pag may bagyo. So yung una mga ka-farmers, pagdating ko din nagtanong-tanong ako lang sa mga tao kung halimbawa yung saan galing yung halimbawa na nalasa si Bagyong Kristine, kasi napakalakas to dito mga ka-farmers, sabi na dito. And then hangin habagat, sabi na galing dito din, amihan, ganyan. So yun po, no, mga ka-farmers, ganito ang ating sistema. So ang linya natin palusong, tapos ang hangin galing din So kung ano natin mga ka-farmers, yan, sapul sa hangin. So ganoon din ang ating ampalaya, talong. Pero ang talong natin hindi nakaligtas sa ano po, sa tubig. Nakaligtas sa hangin pati ang ampalaya, pero sa tubig, baha,
dahil sa ulan ay hindi po nakaiwas o nakaligtas. Yan, ganyan lang magtali mga ka-farmers. Sa sanga lang po tinatalian. So ganyan ang kanilang style. Yung linya, isang linya dinala papunta doon, pagka nakarating siya sa dulo, pagbalik gininas na dumaan, tapos lipat na naman. So ganyan mga ka-farmers. So ang gamit nating pangtali, Atlas Flat Twine. Ulitin ko ang pangalan, Atlas Flat Twine, 10,000 yard. Yan po. So yan, yung mga namamatay sa hangin niya nabali, tulad ganyan nabali. So yung bell pepper natin walang pinagkaiba, pati kamatis palagi natin tong yung mga nabali, namatay o naputol sa insekto palagi natin nahulipan. Pero yung time na nabagyo tapos magtalotlong linggo na hindi na nahulipan, so yan mga ka-farmers, ang ibang walang laman. Ibta lang ilagwa ang bagon. So, sa sanga lang po nila tinatalian. Napakadali lang po. So, ganyan lang. Tapos lipat daw tang tanga dong kay itong birahon ni dong nagharag dong. Nagdungo nga to tong anaon gamay. Ang bira to. Lugga. Okay, so yun lang po siguro mga ka-farmers, mga ka-viewers. Maraming salamat po. Bye-bye and God bless.